sa mundo ng OFW, we're talking to a former overseas Filipino workers who has unique insight into life abroad, challenge face, and mga kwento ng tapang ng pagtitiis. Maririnig natin sa interview na ito ang kanyang mga karanasan, mga saloobin tungkol sa pagiging OFW. Narito po tayo ngayon para interviewin ang isang OFW dati galing sa South Korea. Bago po natin siya interviewin, ako po yung magpapakilala muna. Ako nga po pala si Joel Yap Bagnes, kasalukuyang nag-aaral sa Grace Mission College, ESED, major in English. Tanungin po natin si Pastor Andy para sa mga ilang katanungan tungkol sa kanyang karanasan sa pagiging OFW. So, pwede po ba kayong magpakilala muna? Ako nga pala si Pastor Andy Rinat na nakapagtrabaho sa lugar ng Korea mula 2001 hanggang 2005. Ang trabaho doon ay palipat-lipat. Yung una kong trabaho ay sa tubugan. Ang tinutubog namin ay yung mga furniture, yung mga handles. Sumunod, nung wala ako doon, nalipat naman ako sa plastic injection. Ang ginagawa namin, yung mga salamin naman ng CCTV camera. At yung pangalawang trabaho, doon ako po sa press machine. Kami po yung gumagawa po naman ng yung ulo ng zipper, yung pansara sa zipper. At doon naman ay okay naman, maganda yung ang kitaan. Sa mga tulad noon ay umalis ako doon at nalipat ako nung ako'y lumipat, mas mahirap na napuntahan ko kasi doon po ako sa tunawang po ng bakal, pinapakain po nun parang maagos na baga. Ganun po ang naging trabaho ko sa lugar ng South Korea. Di bali, Pastor, sa tanong ko una na dapat kong tatanong sa inyo ay kung gaano kayo matagal na natili sa ibang bansa ay halos 5 taon. Okay. May isa po akong tanong pa sa inyo o doon sa kung ilang taong kayo nagtagal bilang OFW. Ang pangalawa po ay ano po ang layunin nyo sa pananatili nyo doon sa South Korea nung kayo ay nandoon? Nung una, ang layunin ko doon ay para kasi meron akong 2 kapatid doon. Para sa ganun kami magkita-kita at magsubaybayan ko sila. Hanggang sa yun nga, nagkasama-sama kami. Isa pa, yung para din unang-una, pangalawa, ang layunin ko kasi yung simbahan namin din sa Pilipinas ay nangangailangan din ng supporter. Kaya yun, habang ako nandoon, sinusuportahan ko yung simbahan na dito sa Pilipinas sa aking naiwan. Okay. Ngayon naman po, Pastor, dahil Pastor na rin po kayo ngayon. Pangatlo naman ay ano po yung hindi nyo malilimutan ang karanasan nyo doon at paano nyo ilalarawan ng mga ito? Mabuti po ba yun o masama? Mabuti naman yung naging karanasan ko doon dahil nga nung ako'y napunta doon, baga ako pumunta doon, ako'y Kristiyano na at napunta ako doon sa maraming simbahan ako napunta ako doon sa isang Presbyterian na solemn at doon sa simbahan iyon, doon ko naranasan na makarating sa boundary ng North at South Korea. Kaya malaking magandang naging sitwasyon ko rin doon. At nung nalipat naman ako sa kuan, kasi doon sa napunta ako kasi yung simbahan niya masyadong solemn, parang hindi ako naging komportable. Nalipat ako hanggang sa napunta ako doon sa isang simbahan na Methodist na ito renew na masayang magpuri, magpasapay na, at doon ako nagtagal. At doon din sa simbahan yun, isinama rin ako ng pastor doon sa lugar nila at nagkaroon kami ng revival. Maganda naging tungkol doon sila. Kung ako'y nandoon talagang nakita ko rin na nakapaglingkod din ako sa Panginoon. So maganda po palang naging karanasan ninyo sa pagiging OFW. Pang-apat naman po ay paano nyo po maikukumpara ang Pilipinas sa ibang bansa gaya ng inyong narating na bansa? May
ikukumpara ko doon, sa Korea kasi, walang diskriminasyon pagdating sa trabaho. Kasi doon, kay normal ka, kung may kapansanan mo o hindi, parehas lang kayo ang trabaho nyo. Tatanggapin ka, hindi kaya dito, talagang masyadong mataas ang standard ng trabaho, kaya mahirapang kapag trabaho. At doon, maging kung hindi ka magtrabaho sa kumpanya, kung pwede ka magtrabaho sa bahay, kung tawagin ipauwi sa yung produkto doon magagawin sa bahay. Isa pa, talagang maganda yung kitaan din, talagang makakasuporta talaga ng gusto sa pamilya. Hindi kaya dito, pagka wala kang tinapos, kailangan talaga may experience ka para matanggap sa isang kumpanya, kung sa isang pabrika. Doon, kahit wala kang experience, basta kaya mong trabaho, tatanggapin ka nila. Ayun pong maganda, no? At panglima po nating katanungan ay, gusto mo po bang bumalik sa ibang bansa o pumunta sa ibang bansa sa inaharap? Bakit? O pagka oo, bakit? Pagka hindi, bakit din? Pwede rin akong pumunta sa ibang bansa para at least makaranas uli ng ibang panibagong adventure ng buhay. Siyempre, kung babalik ako sa Korea, marami akong pwedeng balikan daw. Pwede kong balikan yung aking mga dating amo. Ay kung sa ibang bansa naman, kung pwede rin ako kasi may experience pa rin yung iba pang mga komunidad ng ibang bansa. Kaya lang, sa edad kong ito, baka wala nang tumanggap sa akin. Kaya, kung ano na lang, kaya maaaring dito na lang din ako sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po. At sa uli po ay, dahil lima lang ang ating tanong, ang karagdagang tanong natin ay sa uli, ano ang mga natutunan niyo po sa pagiging OFW na makakatulong sa mga bagong OFW? Ang may kukuha ko lang sa mga bagong pupunta ng OFW, kailangan talaga kapag sila pumunta doon, ay meron talaga silang sariling plano. Kasi kung wala silang plano, kung pupunta doon, basta lang, ang gagawin nila, walang magiging patutunguhan kasi kung ano lang magiging decision make. Pero kung may plano sila, ang gagawin nila, lahat ng nando sila, may direksyon ng patutunguhan. Halimbawa, kung pupunta lang sila, basta na lang, ay walang mangyayari. Kung may plano sila, kung bakit sila napunta raon, dahil kung gusto nilang magtrabaho, makaipon, makasuporta sa pamilya, magagawa yan. Pero kung wala kang plano, maaaring walang mangyayari sila. Kasi kung wala kang plano, maaaring maubos mo lang yung sweldo mo. Kasi sa ibang bansa, siyempre pagka nasa trabaho ka, pagdating ng day off, maaaring may pupunta kang lugar, o kaya pagdating mo ng sweldo, maaaring mag-assess doon. Pero kung may plano ka, malilimitahan mo kung saan mo dadalhin talaga yung kinikita mo. Yun lang. Maraming salamat po. At ayan, narinig po natin ang iba't ibang karanasan at sa uli yung kanyang may papayo sa mga mamasukan sa ibang bansa, kailangan na yung may plano. Kaya maraming salamat po. Yun lamang po para sa interview, para sa former OFW. God bless po. God bless din po.